the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew, nor rain this years, but according to my word. Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. So went and did according to the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook of Cherith, that is before Jordan. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Arise, get thee to Sarephat, which belong to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So I rose and went to Sareph. And when he came to the gate city, behold, the widow woman was there gathering stick. And he called her, said, Peace me, I pray, a little water a vessel, that I may drink. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, mga para sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read tonight. Thank you, God. Open our hearts this evening, Lord, and fill our heart with your words, O God. And send us revival tonight, O God. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na naka-experience, Panginoon, na siya ay discouraged, Panginoon, dalangin po namin, ikaw po magpapala sa inyong mga salita. Pagpalain pong lingkod na yung gamitin. Bigyan po ko ng kalakasan, O Diyos, upang ihatid ko, O Diyos, ang inyong mensahe na aming kailangan ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat muli, Diyos, sa bawat isa na rito. And more power to your presence, Holy Spirit, in our midst tonight, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, O God. And whatever accomplished tonight, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Salamat po, Diyos, sa mga accomplishment this week. At salamat sa gabay niyo sa bawat isa. Thank you for your provision. Thank you for extra strength, O God. And thank you for grace, O God, sa bawat isa ngayong gabi. Salamat, O Diyos. At pagbalay mong pagbahagi ng mga salita, I am nothing, O God. Without your power and guidance, I'm good for nothing tonight, O God. And make me a blessing to the brethren, O God, to listen to thy word and to send revival from heaven tonight, O God. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. You're right, you may be seated. Ang title na mensahe natin ngayon, dito po tingnan natin sa verse 7. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. The brook dried up. Amen. Ang mensahe natin ngayon, don't let drought drive out you in the ministry. Amen. Huwag nating payagan ang kawawalan, no? Drought speaks of discouragement, depression, no? If we experience drought in our life tonight, no? Don't let drought in our lives to drive you out in the ministry, in the presence of the Lord. Amen. Kaya dito po sa story, this is the prediction of Elijah to the land of Israel. And Elijah predict of 300 and a half years drought in the land. O, makita natin, no? At magkaroon ng tag-init for 3 years and a half. No? At katulad ngayong panahon, no? Ay unti-unti na ulit tayo ay sa tag-init. Kaya madali tayo magkakasakit, no? Ito po ay kanyang i-predict na darating ang tagtuyot sa lugar. Drought is coming, no? Kaya nandoon niya malalanta ang mga pananim, no?
dahil kawalan ng tubig, no? Kaya mahirap itong sitwasyon, no? Mahirap na walang tubig, no? For 3 years and a half. At magkaroon ng tagtuyot, siyempre walang tanim, at darating ang tagutom sa lugar. Yan po. Kaya po ang makita natin, kapatid, no? Ay kulang po sa tubig, no? Darating ang init at maybe ma-dehydrate ang mga tao, no? Kaya makita natin, ano, ngayong gabi, no? Baka rin tayo ay naka-experience, no? Not physically drought in our lives, but spiritually drought in our Christian life tonight. Amen. Yung drought spiritually ay wala ka ng excitement, no? Sa gawain ng Diyos sa mga bagay na spiritual ay nawalan ka na ng gana. Yan po ang drought in our spiritual life, no? You are dull in hearing the word. Wala ka ng ganang makinig ng salita ng Diyos, no? Kaya makita natin, no? Ay wala ka ng desire sa gawain ng Diyos, wala ka ng desire sa soul winning, wala ka ng desire sa mga kaluluwa na maligtas, no? So wala ka ng excitement sa gawain ng Diyos, wala ka ng excitement sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, no? And makita natin, no? Dito po sa pangyayari ni Elijah, drought is coming in the land, no? And sometimes there is also drought coming in your life, in our Christian life. Amen. Ano ang gagawin natin, kapatid, pag dumating na sa panahon na tayo ay drought spiritually, your drought physically, nangihina ka physically, you are drought materially, you are drought financially, you are drought emotionally. Makita natin, kapatid, anumang klaseng drought sa buhay, no? Ay makita natin ano ang gagawin natin, kapatid, no? Sa panahon ni Elijah, kapatid, no? So number 1, makita natin, no? In verse 9, in verse 8, and the word of the Lord came unto him. Nandyan ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, arise and get thee to Zarephath, which belong, and commanded the woman, the widow woman, there to sustain thee. Amen. So, anong makita natin sa number 1? No? Pag mayroong mga discouragement, disappointment, depression sa buhay natin, no? Ano ang gagawin natin, kapatid? No? Nandyan ang kanyang salita. Ano ang gagawin natin, kapatid? When you are discouraged, disappointed in your life, in your Christian life, what we need is to follow the Lord. Follow the Lord. The Lord's command. Amen. Ang salita ng Diyos, nandito na po ang kanyang command sa atin. Ito na po ang instruction ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Pag tayo ay nakaranas ng tagtuyot sa ating buhay. Tagtuyot spiritual, tagtuyot physical, tagtuyot financial. Anong gagawin natin? Follow God's command. Amen. Sundin natin ang utos ng Panginoon. Sabi niya, arise. At makita natin. And verse 10, anong ginawa ni Elijah? And he arose and went to Zarephath. Sinunod niya ang salita ng Diyos. Amen. Kaya arise. There is drought in the land. But God command Elijah to arise, go to Zarephath. And he arose and went to Zarephath. Amen.
So, he obey the word of God. Amen. When truth is coming in your life, in your Christian life, obey God's word. Follow God's command. Amen. Sa panahon ng tagtuyot sa ating buhay, sunod ka lang sa Panginoon. Amen. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen. The word follow. The word obey means, another word is abide in John 15:5. Tingnan natin John 15:5. Mahalaga yung pagsunod. John 15:5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, I in him, same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Napakalaga ng pagsunod. Amen. If you abide in Christ, amen, and His promise, the same bringeth much fruit. Mayroong bunga ang ating pagsunod. May pagpapala ang pagsunod. Bawat pagsunod ay may kakibat na pagpapala. Amen. Yan po, makita natin. For without me, ye can do nothing. Walang mangyayari sa buhay natin pag hindi tayo sumunod. Walang pagpapala sa mga Kristiyano na hindi sumusunod. Amen? Wala pang bumalik na Kristiyano na hindi sumunod at sila'y pinagpala ng Diyos. Karamihan, kapatid, ay bumalik sila naluhaan. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Mahalaga ang pagsunod, ang salitang pagsunod. No? Kaya we need to keep on obeying God. Obeying His word. Pag sinabi niya, keep on soul winning, mag-soul winning ka. Amen. Kaya kapatid, no? For without me, ye can do nothing. Pag hindi tayo sumunod, walang mangyayari sa ating buhay Kristiyano. No? Kaya nga kapatid, no? We need to stand up and keep obeying God. Sunod ka lang sa Panginoon. Amen? Kahit tinatamad ka, sunod ka pa rin sa Panginoon. Keep on winning soul. No? Kumuha ka ng tracts at magbigay at mag-share ng salita ng Diyos. Amen? May mga Kristiyano, Pastor, hindi na po ako maglingkod kasi hindi na ako masaya sa soul winning. No matter what, kahit hindi ka masaya. Amen. Bawat maligtas, masaya ang langit. If one sinner that repented, the angel of heaven rejoicing. Amen. Biro mo yan ang mga anghel sa langit. Nagsisiyahan. Sinong nasa paligid ng anghel? Walang iba, kundi ang ating Panginoon, kapatid. Pag tayo ay sumunod sa Panginoon, masaya ang Panginoon. Masaya ang simbahan. Amen. Masaya ang isang tatay ng isang anak sumusunod. Amen. Lalo na ang Panginoon. Amen. Kaya kapatid, no? Keep on following God. Keep on obeying God. Keep on winning souls. Amen. Kahit wala ka sa mood, keep on winning soul. Kahit hindi ka masaya, keep on winning soul. Hindi mahalaga na ikaw masaya. Ang mahalaga, pinasaya mo ang Diyos. Sa bawat kaluluwa, masaya ang Panginoon. Ang anghel sa langit, masaya. Ang langit, masaya. Amen. Yeah, kapatid, no? Pero mga kapatid, pag ikaw ay soul winner, talagang masayahan ka. When you're discouraged, keep on winning soul.
Amen. Pa'y manaligtas, kapatid, maging masaya ka. What a blessing. Kaya keep on obeying God. Keep on following God's command. Keep on Bible reading. Amen. Nung sabi ng 1 Timothy 3:14, give attendance to reading. Bigyan natin ng halaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Delight in the law of the Lord. Maging masaya ka sa salita ng Diyos. Amen. Kaya keep on personal devotion. Amen. May personal devotion tayo. Amen. Mayroon tayong panahon, may oras para sa Panginoon. Kausapin siya, personal prayer to God. Talk to Him. Amen. When you read your Bible, God is talking to you. Amen. But when you pray, we are talking to God. What a great conversation. What a great communication with the Lord. Kaya keep on following His command. Keep on the keeping on. When even you are discouraged, even you are depressed, even you are in doubt, even you are disappointed, keep on following God. Sumunod ka lang sa Panginoon. Tuloy ka lang, kapatid. Dahil pinagpala ng Diyos ang mga sumusunod. Abraham, obey God. And Abraham, blessed by God. Hindi lang siya pinagpala ng Diyos. Even his sons and sons, grandsons, blessed by God. Amen? Moses, blessed by God. Joshua, blessed by God. Amen? Sabi ni Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. What a great decision na isang head of the family to serve the Lord with his family. Amen? Ipa, Daniel, obey the Lord. And Daniel, blessed by God. Amen? Joseph obeyed God. And he became governor of Egypt. He was blessed by God. Because he obeyed the word of God. Peter obeyed God. And Peter blessed by God. Amen? Sabi ng Luke 5, verse 5, sabi niya, ng Panginoon kay Peter, Peter, launch out into the deep. Amen. Ang sabi ni Peter, Lord, we toil all night, we have taken nothing. But, nevertheless, at thy word, I will let down my net. He obeyed the command of God. What happened? Multitude of fishes. And the net break. Amen? Pero mo yan, masisira ang lambat sa pagpapala ng Diyos. That is overflowing blessing. Yan ang kalagahan ng pagsunod, kapatid. Ang pagsunod ay ang sunod niyan ay blessing ng Panginoon. Amen. Kaya makita natin, even Paul, obey God. And sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen. He obeyed the Lord's command hanggang sa kamatayan. Kaya ang sunod na verse niyan, my departure is at hand. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Even si Pablo, discouraged. May karamdaman. Amen? Alam ba si Paul? He sought the Lord thrice. Nagpipray siya sa kanyang karamdaman. Pero makita natin, yun. He sought the Lord thrice. But the Lord answered,
Paul, my grace is sufficient unto thee. Amen? Hindi gumaling si Paul. Hindi answer prayer si Paul sa kanyang karamdaman. Hindi siya pinagaling ng Diyos sa kanyang karamdaman. Ang sabi ng Panginoon, Paul, sapat na ang biyaya ko sa iyo. My grace is sufficient unto thee. Amen. But Paul, follow the Lord. Amen. He fought a good fight. Sabi niya, I have finished my course. I have kept the faith. Amen. Even the Lord Jesus Christ, He was obedient unto death. Even unto the cross of Calvary. He obeyed God the Father. Ang sabi ng Panginoong Kristo, napakahirap, no? Ang saro na aking harapin. Napakahirap ito. Pero sabi ng Panginoong Kristo, Lord, Father, thy will be done. Panginoon, kahit mahirap ito, basta ito ay kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kahit mahirap, sumunod, basta yan ay kalooban ng Diyos. Sundin lang natin ang Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kasi maraming gusto pagpalain ng Panginoon. Ayaw namang sumunod. Amen? Gusto pagpalain ng Panginoon pinansyal. Ayaw naman ibigay ang kanyang tithes. Amen? Kaya kapatid, gusto natin pagpalain ng Diyos. Sumunod ka lang sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, that forsaking the assembling of ourselves to God together, huwag mong pabayaan ng pagtitipon. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang formula ng blessing ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. Karamihan ng sumunod, pinagpala ng Panginoon. Alam mo, way back 2010, nung nagsimula tayo ng gawain dito, kapatid. No? Marami mga nagsasabi sa amin, bakit kayo pupunta sa Imos? Dito lang kayo sa Makati. Libre bigas, libre damit, libre ang lahat, libre libro, lahat. Wala kang babayaran. Nag-aaral yung mga bata, libre ang lahat. Doon kayo sa Cavite, naku. Walang bigas doon. Magugutom kayo doon. But we keep in obeying God. Amen? Oo. Na hindi naman tayo naubusan ng bigas. Amen? Namimigay nga tayo ng bigas. Amen? Praise God, last February 14. No, namigay tayo ng bigas. Kapartner natin ang PNP. Amen? Biro mo yan, pati PNP, ginagamit ng Panginoon. No, sabi ng hipe, Pastor, maghanap ka ng 20 person na pwede nating bigyan. No? Ginaganap kami ng 20. Amen? Sobra 20 ang dumating. Amen? Kaya sinabihan na lang namin, huli ka ng mga ilang minuto. Amen? What a blessing. Amen? No? Basta sumunod ka sa Panginoon. Amen? Merong sabi sa akin, yan. Dahil sumunod sa Panginoon, maghihirap yan. Amen? Maghihirap yan. Biruin mo, nagnegosyo yan, may negosyo yan, tapos iwan niya ang kanyang negosyo. Maghihirap yan. Amen? Kaya yung nagsabi sa akin, never ako nakiusap dyan sa kanya. Never ako na utangan yan. Because we have the great God. If you obey God, God will bless. Amen? God will bless. God will bless your family. Amen? Basta sumunod kayo sa Panginoon. I-bless kayo ng Panginoon. Dito sa Genesis 9. No. Si Noah, sumunod
sa Panginoon. 9 verse 1. Ang sabi ng Panginoon, sa mga ibang verse sa previous verse, at 7, Noah, bring your family to the ark. Amen? Noah, dalhin mo ang iyong pamilya sa ark. At dinala. Sa verse 7, diyan ang command ng Diyos. And the Lord said unto Noah, sa verse 7 mo na 1, Come thou all thy house into the ark, for I have seen righteous before me in this generation. And verse 5, And Noah did according to all that the Lord commanded him. Amen. Sinunod ni Noah ang Diyos na dalhin ang kanyang pamilya sa Diyos. Amen. Pag sumunod ka, saan ang blessing? Oo. Pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka makalimutan ng Diyos. Ano sa verse 8, verse 1? And God remembered Noah. And God remembered Noah. Pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka makalimutan ng Diyos na ikaw ay matapat na sumunod sa Kanya. Amen. Hindi ka niya makalimutan. Amen. And, verse 9:1, And God blessed Noah and his sons. Amen. Pinagpala si Noah at ang kanyang pamilya. And ang sabi ng Panginoon, I said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth. Amen. Kaya blessing po ang pagsunod. Amen. Don't let drought drive you out in following the command of God. Amen. Huwag nating hayaan ang mga disappointment, discouragement, na yan magpalayo sa atin, sa Diyos. Hayaan mo ang mga discouragement, drought in your life. Basta sumunod ka lang sa Kanyang utos at ikay pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya pag sumunod ka lang talaga sa Panginoon, ibe-bless ka ng Panginoon. Oh, what happened, no? Pero salamat sa Panginoon, no? Binigyan tayo ng Diyos ng property. What a blessing, amen? Biro mo yan, alam mo, noong una dito, pinag-pray lang po natin. Nagmotor ako rito, dumadaan ako rito. Tapos, papasok ako rito, pinag-pray. Lord, bigay mo ito sa amin, Panginoon. Dumadaan na kami rito, pinag-pray lang. Pinag-pray. Keep on winning souls. Amen? Keep on obeying God. Keep on following His command. And God will vindicate our obedience. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Merong isang pastor dito. Pastor, nag-loan po kayo? Sabi ko, nag-loan po ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-approve. Panapunta ko dyan sa bangko, yung manager. Pastor, yung loan mo pala, yung mga papers mo, saan na? Sabi ko, manager, wala pa, hindi pa kompleto yung papel ko. Pero yung property na ilo-loan ko sa bangko nyo, ay nabili na namin. Amen. Ang Diyos na. Doon ako nag-loan sa taas. Kasi walang papeles. Sa inyo, maraming papeles. Tanungin pa ako kung magkano ang sweldo ko. Sabi ko, walang limit. Ay, walang ganyan. Walang limit. Walang limit. Pastor, magkano ba yung sahod mo? Sabi ko, walang limit. Pag Sunday, mayroon. Minsan, wala. Kaya walang limit. Amen. Diyan kapatid, keep on obeying God. Amen. Nakita mo yung gawa natin, amen. Dati, nagpipray lang tayo, no? Walang bubong. Mga ladies, dito kayo,
tumingin kayo sa langit at tingi kayo ng Diyos. Sa next Friday ay mayroon ng bubong. Aba, may bubong na, no? Oh. Di ba last Sunday, sabi ko, pag-pray natin na may bintana na dyan, manandyan na. Amen. Iwan ko lang kung magdududa pa kayo sa tatlong yan. Ayun ang binigay na nga ng Diyos eh. Yan pa yung tatlong yan. Ibibigay na ng Panginoon yan. Yan lang gumawa kanina. Sabi ko, sukatan mo na. Oo. Kasi sinabi ko na sa Diyos yan. Amen. Kasi sinukatan nyo na. I-deliver nyo na yan sa Lunes ng hapon. Lunes ng hapon. Kailangan nandyan na yan. Kasi para makita na mga kapatiran, sa Wednesday, may bintana na. Because we have great God. We need to follow His command. Amen. So, number 2 na. Number 2 na. Amen. Yan ang blessing talaga ng Diyos. Amen. No? Blessing ng Panginoon. If you obey the will of God in your life, no, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Number 2, have faith in God. Even you don't understand. Amen. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, tumayo ka, puntahan mo ang widow woman doon. Amen. Biro mo yan? Mahirap kaya? Punta ka doon sa isang widow woman, yan ang mag-sustain sa iyo. Amen. The poor widow woman, yan ang mag-sustain sa iyo. Oo. Hindi sinabi ng Panginoon, punta ka doon kay Henry C. Yan ang mag-sustain sa iyo. Kay Luciutan, kay Ayala, doon ka pupunta. Pero sabi niya, punta ka doon sa poor widow woman. Yan ang mag-sustain sa iyo. Sa panahon na ikaw, sa panahon ng drought in the land. Aba, mahirap Amen. Paano ko pakainin yan? Amen. Ya, tamang-tama nga pagdating. Handful meal na lang ang sabi ng ni Elijah, ibigay mo yan. Lutuin mo yan at ipakain mo yan sa akin. Amen. Biro mo yan. Kaya mahirap, amen? Pero si Elijah, nagtiwala sa Diyos. Kahit hindi niya maunawaan. Sa una nga, sabi niya, punta ka doon sa Brook of Cherith. Meron doong uwak, padalhan ko. Nandyan, diba sa ano? Meron akong utusan na uwak. Padalhan ka ng tinapay at ano yan? Meat. Hamburger. Amen. Kaya dyan nila nakuha ang hamburger. Pinadala sa uwak. Amen. Ay, ang uwak, hindi mapagkatiwalaan yan, kapatid. Pero sa panahon na yan, napagtiwalaan ng Diyos. Inutusan ko na yan, Elijah, na hatiran ka sa umaga ng hamburger sa umaga, hamburger sa gabi. Amen. Praise God, amen. May mga uwak ginagamit ng Diyos. Amen. No? Praise the Lord. Amen. Last week, nag-pray ako, sabi ko, ano ko to, na-challenge ako sa wild bird na ito, sa uwak. Sabi ko, sino kaya ang uwak kasi ay naglarawan ng mga unsaved. Biro mo yan, gagamitin ng Diyos. Sino kaya, sabi ko, pag nagpipray kaya ako ng uwak na puntahan ko, mag-provide ng 2 bintana. No. At naisip namin ng Monday, napuntahan yung aking kamag-anak na matagal na kaming hindi nakita. Kaya minisis mo na namin. Because misis mo na, sabi ko, na-miss na kita. Pwede ba magpasyal dyan? Punta ka. Kailan? Biko, pwede ba ngayon? Pwede. Pumunta kami, kapatid.
Kwentuhan kami, pinagandaan kami. Para kaming si Elijah. Pinagandaan kami ng pagkain. Pinagandaan kami ng pagkain, gano'n. Nagkikwentuhan kami. Oo. Sabi ko, may project pala kami. Yung bintana. 12 ang bintana. Sabi niya, magkanong isa? 9,000. Dalawa akin, dalawa. Amen. Hindi pa kami masyadong nag-uusap. Dali lang. Kukuha mo na ko ng sobre. Tingnan ko muna kung nandoon pa yung pera ko. Pagbalik, may sobre na. Ito. Yan, dalawa. Amen. Hindi pa kami kumain. Binigay na. Amen. Sabi ko sa mga kasama ko, kain muna tayo kasi nakakaya naman. Hindi pa tayo kakain. Baka nanood siya kayo. Amen. Amen. Praise God. Amen. May ginagamit ang Diyos. Doon niya pinadala. Amen. Iniyaya ko sila lahat. Sama kayo sa akin. Maniwala kayo. May milagro ang Diyos. Hindi sila maniwala eh. Amen. Oh. At sobra pa. Amen. Pinasobrahan ko pa yan. Pag gusto nyo pang kumain, pag uwi ninyo, gusto nyo pang kumain, pwede pa yan. May sobra pa yan. Ay. Dahil sabi niya, ipakain ko, kumain kami. Kahit busog na kami. Dumaan kami doon sa best friend. Ano yan? Paris. Amen. Kasi nandyan pa pala yung best friend Paris na nung kami ay matagal na panahon. Pagtapos ng service, diyan kami kumakain. Nandyan pa. Amen. What a blessing. If you obey God. Amen. If you trust in God. Amen. If you have faith in God. Amen. Even you don't understand. Amen. Have faith in God. Kaya kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Trust God. Even you don't understand. Amen. Anong sabi ng Proverbs 3:5? Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Amen. Trust in the Lord, lean not thine own understanding. Amen. Hindi mo maisip ng uwak gamitin ng Diyos. Amen. Biro mo yan unsaved. Gamitin ng Panginoon. Kaya sabi ko, bago kami umuwi, tawagin mo yung lahat ng mga tauhan mo. Ako ay magsishare ng salita ng Diyos. At saka sila tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Biro mo yan. Nagbigay mo na bago maligtas. Amen? Iba sa atin, matagal na nang ligtas, hindi pa makabigay-bigay. Amen? Learn not thine own understanding. Mahirap isipin, kapatid. Ang nasa isip mo, iba ang isip ng Diyos. Kaya, don't trust your understanding. No. Your understanding is limited. Don't trust your education. Don't trust your profession. Don't trust your riches. Amen. Don't trust material things. Don't trust your job. Don't trust your business. Amen. Trust God. Amen. Learn not thine own understanding. Amen. Don't trust your riches. Anong sabi ni Solomon? Riches have wings like eagle. It fly away. Proverbs 23:5. Amen. Ay bakit ka magtiwala? Amen. Ay lilipad yan. Doon ka magtiwala sa Diyos, the eternal, immutable, omnipresent, omnipotent God. Amen. Kaya kapatid, don't trust your finances. Don't trust your money. Amen. Don't trust your health.
Amen. Malakas ka ngayon, bukas baka manghina na tayo. Trust God. Amen. He is our strength. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Even don't trust your future. Bukas na lang ako. Next year na ako magtapat sa Diyos. No, don't trust your future. Anong sabi ni Solomon? Proverbs 27 verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki ang bukas. Ang bukas, hindi natin alam. Amen? Kaya trust God. Have faith in God, even you don't understand. Maybe you are in drought tonight. You are drought spiritually. Ask revival from heaven. You are drought financially. Trust God. He owns money. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Amen. Everything we possess, owned by God. We are only a steward of God. Amen. Ano sabi ng Luke 16 verse 10? If you are faithful in few things, you are faithful also in much. If you are unfaithful in little, you are unfaithful also in much. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew 25:23, well done, good and faithful steward. Maging faithful tayong katiwala ng Diyos. Everything we have, God trusted us. What a privilege that God trusted you everything. Amen. Ang sabi niya, if you are trusted by God, ang sabi niya, I will make you many rulers. Amen. Of everything. Dagdagan ko pa ng mas maraming pamahalaan ka, maraming business ka. Amen. Kaya kapatid, no? Have faith in God. Even you don't understand. Whatever you experience drought in your life, God has many resources. God has many manifold resources. Our God is a God of miracle. Amen. What a God miracle. Amen. He is a master of miracle. He fed 5,000 men out of 5 loaves and 2 fishes. Because of one boy trusted the 5 loaves and 2 fishes to the Lord. Amen. If you trust your little, God will make it much. Amen. 5 loaves and 2 pieces equals 12 basket. Amen? Iba yung mathematics ng Panginoon. Amen? 5 plus 2 equals 12. You don't understand. 5 plus 2 equals 12. Even the great mathematician cannot understand why 5 plus 2 equals 12. Amen? No. Si Jibril, 1 plus 1, 11. Amen? It's hard to understand. Amen? Pero iba, 5 plus 2 equals 12 basket. Sabi ng Panginoon, gather the fragments. Amen? Sabi ng isang preacher, gather the pregnant. Kasi mga busog na eh. Tungtunga yung mga disciple. 12 basket. Sabi ng mga disciple, nag-usap siguro tag-isa sa atin. Ano sa tingin nyo? 12. 12 tayo. Sabi ng Panginoon, 12 disciple, i-deliver na yan. I-grab nyo na yan doon sa bahay ng bata. Amen? Pinadala. Amen? No. Kaya maganda, magtiwala lang tayo sa Diyos. He trusted the
the 5 loaves and 2 fishes to the Lord. Amen. Kaya maganda, ang pagtiwala natin sa Diyos ay katulad ng bata, kapatid. Amen. He trusted all loaves and 2 pieces to the Lord. Amen. Pinagkatiwala ng Diyos na pinagkatiwala niya sa Panginoon. Kaya kapatid, pag ipagkatiwala mo talaga sa Diyos, ang mga bagay, ibe-bless ka ng Panginoon. Maging nga si Peter, sa Luke chapter 5, he trusted, no? He offered his sheep to the Lord. That's why, makita natin Luke 5, hindi lang pagsunod. Ito sa Luke 5. Hindi lang pagsunod sa Panginoon. Amen. Peter had great faith in God. He trusted his sheep to the Lord. Ito mo, Luke 5. Verse 3. Minsan hindi natin napapansin to, no? 5 verse 3. And he entered into one of the ships. According to study, almost 3,000 ships in Galilee. 3,000 mga ship ang nakaparking doon. No? Nung umagang yan, nang dumating ang Panginoon. But the Bible says, he entered into one of the ships, which was Simon. Sino ang may-ari ng bangka, ng barkong yan? Si Simon. Pinagamit niya ang kanyang bangka sa Panginoon para sakyan ng Panginoon, para doon siya mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya ang idea ng pulpit, bangka. Amen. Kasi daming tao, kakailangan makarinig. Pinahiram ni Peter ang kanyang barko. Ship eh. Amen. Kung maliit, boat, ay ship eh. Amen. Sipin mo yan. Pinagamit niya sa Panginoon. Siguro maraming pwede pahiram mo ng mga bangka nyo. Maraming sabi niya, hindi, baka masira yan eh. Huwag na. Kalilinis ko lang yan eh. Ngunit, si Simon, hindi nagdalawang isip na pahiram sa Panginoon ang kanyang bangka. Kaya hindi papayag ang Diyos na pinagkatiwala ni Peter sa Panginoon ang kanyang bangka at hindi papayag ang Diyos na hindi siya pagpalain ng Panginoon. Kaya Peter, kahit hindi oras ng pangingisda ngayon, no? 12 noon. Amen. Launch out into the deep. Tanghaling tapat. Hindi oras ng isda. Pero nagtiwala si Peter at sumunod sa kalita ng Panginoon. Amen. And multitude of fishes and their net break. Amen. Hindi oras, ang alas 12, mga alauna, ay oras yan ng pagtulog ng isda. Ang paglalabas ng mga isda sa gabi ay araw, tulog. Amen. Kasi sa gabi, nagpi-Facebook. Nagpi-Facebook ang mga isda sa gabi. Nagpupuyat po sila. Kaya, nung umaga, tulog. Amen. Pero kapatid, pagtiwala mo lang sa Diyos. Amen. Talagang pagpalain ka ng Diyos. Amen. Kahit tulog na mga isda, gigisingin ng Diyos. Padala sa iyo. Amen. Sipin mo yan. No, ang Diyos kasi makapangyarihan eh. Pwede niya kausapin ang isda. Hoy, tangige. Bangon ka. Mag-conference ka doon sa lambat ni Peter. Oh, attendance is a must. Oh, mga tuna, labas.
Oh, mga maya-maya, labas. Pasok kayo doon. Mga VIP, lahat, pasok. Oh. Dumaan yung dilis. Ay, wag ka muna. Sunod ka na lang conference. Yung butiti, naku, wag. Oh. May biyanan si Peter. Baka ilutuin niya sa biyanan niya yan. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. Multitude of great fishes. Great! Hindi maliliit na isda, malalaking isda. Bakit? Pinagamit ni Peter, ni Simon, ang kanyang bangka sa Panginoon. Amen? Oh. Pinahiram niya. Amen. No? Praise God, nakahiram tayo ng sasakyan ng kailaman. Martes, no? Martes. Oh, pinahiram tayo ng isang kapatid. Oh. Pagdating namin doon, ano ba kayo taga-Imos? Nakakainis naman kayo. Nakakainis naman kayo, ang bango-bango ng sasakyan ninyo. Natutuwa sila, amen? Kaya salamat sa Diyos, amen? Pag pinagamit mo ang sa Diyos, amen, ang mga bagay, i-bless ka ng Panginoon. Katulad ni Peter. Have faith in God. Katulad ng widow woman. Amen? Fear not! Sabi ni Elijah, widow woman, huwag kang matakot. Oh. Iluto mo na ang cake na yan at ibigay mo sa akin. Fear not! A handful meal. Amen? Have faith in God. At makita natin, kapatid, no? To make the long story short, this widow woman, blessed by God, for 3 years and a half, hindi siya naubusan, kapatid, ng langis at arena. Amen. Kaya, kapatid, pag nagtiwala ka sa Diyos, kapatid, hindi ka maubusan. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Amen. Kaya malaga, when drought, no, don't let drive out in the ministry. Have faith in God. Even you don't understand. Don't question God because God is a God of miracle. Amen? Kaya mga kapatid, no? Magtiwala lang tayo sa Diyos because God is in control of everything. God is in control of our problems. God is in control of every challenges in life. Every circumstances in life. Trust God. He is in control. Amen. He's in control of our trials. Amen. Kaya you are in drought tonight. No? Spiritually. Ask God for revival. You are drought financially. Pray to God. He owns the money. Amen. Nag-isip ka ngayon ng pambayad sa kuryente, tubig. Amen. Keep on trusting God. Amen. Sa langit, walang drought. Amen. Sabi nila sa atin, nung binili kasi natin ang property, sabi niya, paano ninyo nabili ang property sa panahon ng pandemic? Sa gitna ng pandemic, amen? Wala tayong mapagawaan ng saan tayong pagawaan ng papeles? No? Ay sabi ko, walang pandemic sa langit. Nandito lang sa lupa. Amen? Praise the Lord, amen? Nag-advise sa akin, Pastor, mas maganda, unahin mo muna yung property. Huwag mo munang ipag-pray yung sasakyan. Ay sabi ko, nagpipray ako ng property at sasakyan. Ay binigay ng Diyos sabay. Amen. Because God is a God of miracle. Amen. Kaya magtatanong na naman kayo, Pastor Bong, bakit nyo sinabay yung bintana, pintuan,
stage, tiles. Ay, ang Diyos, kapatid, kahit sabay-sabayin mo yan. He is unlimited God. He is eternal God. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Have faith in God. Even you don't understand. And you will understand it by and by. Amen. Number 3 na. Sige, number 3 na. Amen na kayo. Amen. Mixin lang yung number 3. Yan. When drought, don't let drought drive out in the ministry. Romans 12:11. Romans 12:11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Amen. Follow God's command. Have faith in God even you don't understand. And number 3, fervent spirit, serving the Lord. Fervent in spirit, serving the Lord. Maging maalab tayo sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Maglingkod tayo sa Diyos. Kahit may tagtuyot na nangyayari sa buhay natin. Tagtuyot espiritual, tagtuyot pinansyal. Kahit wala kang panggasolina, kahit wala kang pamasahe, keep on serving the Lord. Amen. Rejoicing in hope, masaya ka kahit may pagsubok. Patient in tribulation. Pabain mo pa ang iyong pasensya sa panahon ng pagsubok. Keep on serving the Lord. Even you are drought financially, drought physically, drought financially, keep on serving the Lord. We must be in fervent in spirit. Maging maalab ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kahit mahina ang budget mo, kahit mahina ang katawan mo, keep on serving the Lord. Amen. Alam mo, before ako mag-preach kanina, sabi ko mukhang hindi ko na kaya, parang hirap ako mag-preach. Parang sobrang hina ko na. But I keep serving the Lord. Amen. Serve the Lord to the fullest. Amen. Preach the word. In season, out of season. Kahit panahon na ikaw mahina. Sa panahon na ikaw malakas. Keep on serving the Lord. Keep on obeying the Lord. Keep on winning soul. Keep on attending church regularly. Amen. Kaya dapat pagdating sa langit, marinig natin ang commendation ng Panginoon. Well done, good and faithful servant. Amen. Dapat yan marinig natin sa bibig ng Panginoon. Kailan matatapos ang ating paglilingkod? Sabi ni David, as long as I live, I will praise my Lord. Sabi ni David, habang ako buhay, paglingkuran ko ang Diyos. Sabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. He served the Lord hanggang kamatayan. Kaya sabi niya, I have finished my course. I have kept the faith. Even the Lord Jesus Christ. He gave His life. Amen. Until His last drop of His blood. Until His last breath. He gave it to us.
and we are the fruits. Amen. Of His sacrifice. Kaya kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, talagang may sacrifice. Amen. Kaya kahit you are in drought today, tonight, tagtuyot ka ngayon, may problema ka, may pagsubok ka, may karamdaman ka, whatever you experience, tribulation today, just keep on serving the Lord, fervent in spirit, not slothful in business. Amen. Huwag tayo maging tamad sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Give your life. Amen. To the fullest in serving the Lord. Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable, and reasonable service. Wala tayong dahilan na hindi natin paglingkuran ang Diyos. Kaya kapatid, kahit anumang drought na darating, don't let drought in our lives to drive out in the ministry. Keep on. Amen. Following the Lord's command. Have faith in God even you don't understand. Fervent in spirit. Continue serving the Lord. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa sa langit. Thank you, God, for a great message tonight, O God. If the Lord speak to us through this message, you are experiencing tonight, you are in drought in your Christian life. I don't know what kind of drought in your Christian life